Sa Britanya, palit-palit ang mga punong ministro. May nananalo ng malaki, may dalang slogan at may nangangakong mandadala ng katatagan, kakayahan at bagong kabanata. Matapos ang halos kasing iksi lang ng bisa ng yogurt, dinadala sila sa entablado sa labas ng number 10 para magbigay ng taos-pusong salita bago magpatuloy sa masaganang buhay ng bayad na pagsasalita at memoir. Pero may isang lingkod bayan na nananatili. Si Larry ang pusa, punong manghuhuli ng daga ng tanggapan ng gabinete, ang tunay na permanenteng pamahalaan. Nalampasan na ni Larry ang 6 na punong ministro: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak at Keir Starmer. Hindi lang basta pusa yan, isa na yung institusyong konstitusyonal na may bigote. Dumating si Larry sa Downing Street noong 2011 inampon mula Battersea Dogs and Cats Home sa panahon ni Cameron. Dahil sa problema sa daga sa number 10 na pilitan, ang Estado ng Britanya na tumugon sa krisis sa pamamagitan ng maliit at simbolikong paghirang, umaasang pakalmahin ang lahat. Di tulad ng ibang kamakailang punong ministro ng Britanya, tunay na naintindihan ni Larry ang kanyang tungkulin. Opisyal siyang tinatawag na punong manghuhuli ng daga ng Cabinet Office. Ayon sa pamahalaan ng UK, tungkulin niyang batiin ang mga bisita, suriin ang pansiguridad at subukan kung gaano kasarap tulugan ang antigong kasangkapan. Si Larry ay isa rin sa mga pangunahing diplomatikong haligi ng modernong Britanya. Kung nasaan si Donald Trump, naroon din si Larry. Kung nasaan si Pangulong Volodymyr Zelensky, nandun din si Larry, 2 beses pa. Ang matatag na kamay na natapanatili ng pagpapatuloy ng Estado, mas tumatagal pa kaysa sa hari mismo. Sa gitna ng kaguluhan sa politika, mahusay si Larry magpakita ng pambansang damdamin. Hindi lang siyang pusang umiiwas sa haplos, para siyang buhay na opinion poll. Huwag nating sabihin na si Larry ay seremonyal lang. Hindi siya basta-bastang mabalahibong mascot na nakalatag sa makinarya ng gobyerno. Siya ay opisyal na manghuhuli ng daga. Minsan, lumalawak ang trabaho. Narito si Larry na binabantayan ang mga hangganan ng Britanya laban sa mga kalapati. Banta ba sa seguridad ng bansa ang kalapate? Hindi natin alam. May tamang dokumento ba? Hindi rin malinaw. Nakita ni Larry ang hindi otorisadong paglapag sa may number 10 at agad siyang tumugon gamit ang matibay na aksyon na matagal nang ipinananawagan ng debate sa imigrasyon ng Britanya. Sa paglipas ng mga taon, nasaksihan ni Larry kung paano hinarap ng Britanya ang Brexit, COVID, paligsahan sa pamumuno, rebelyon sa partido, panik sa merkado, pagbibitiw, at mga eskandalo. At sa kabila ng lahat ng yon, hindi kailanman nagbago ang pangunahing mensahe ni Larry. Hindi siya nagbibigay ng talumpati, hindi rin siya nagbibigay ng panayam. Tahimik lang siyang nakaupo sa labas ng itim na pinto na may tahimik na paghamak ng isang nilalang na alam na pansamantala lang ang lahat ng iba. Siguro ito ang dahilan kung bakit mahal siya ng Britanya. Sa sistemang patuloy na nangangako ng katatagan ng gobyerno habang kitang-kitang dumudulas pababa ng hagdan, si Larry ay nag-aalok ng bihirang pagpapatuloy. Kahit may bagong punong ministro, nananatiling gabay si Larry the Cat, Chief Mouser ng Cabinet Office sa likod ng eksena. Ngayon, para sa ilang espesyal na pagbanggit. Ang lalaki sa podium ng Downing Street ang lumalabas sa number 10 para ihanda ang lahat para sa pag-alis. At isang letsugas na sumikat dahil mas tumagal pa kaysa kay dating punong ministro Liz Truss.